reklamo ngayon is mga congressmen. Can they file yung complaint instead yung mga senators na sila yung pinagbandaan? Pwede ba yun? Yun na ang isang ano ko, with due respect sa kanila, no? Sila ang nagtutulak ng kaso. Hindi naman sila yung involved actually. The former president were joking about the killing of 15 senators so that the opposition candidates will have chances to win. Jay kung naman na Zambales. Ano sabi? Sabi Ano ni- tumawad nito? Anong ginagawa? Puro alam naman nating joke yan. Yan ba sinabi niya? Maaari niyang sampahan ng reklamo si Duterte. Tulad rin ng Hindi yan. Baka naman nagbibiro yan. Tatawanan lang natin yan. tulad rin ng ginawa ng NBI Seryoso ba yan? kay Vice Presidente Sara Duterte. Naku po. Oh, sabi niya, pareho sila mag-ama. Oh. Dapat siguro kasuhan din ng dating Pangulong Duterte sa ginawa niyang pananakot gaya ng pag-file ng complaint ng NBI kay VP Sara Duterte. Nakakaawa itong mga taong ito, Jen. Oh. No? Na siguro sa bahay nila, hindi sila nakakarinig ng nagpapatawa. No? At saka sa buong maghapon, siguro hindi tumati ng malulungkot na tao sa mundo, Jen. Ganun ba? Oh. Alam mo ba, si CIDD Chief Brigadier General Nicolas Torre, Sabi ni General Torre, inirekomenda niya sa DOJ na sampahan ng reklamong grave threats, unlawful utterances, at inciting to sedition si dating Pangulong Duterte. nakita mo, kanyari. General Victor, sir. Tinawalan. Ang reaction si sayang. Pakihanap mo nga natin, yung reaction ng NBI. Yes. Good morning again mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi lang hit ang bell i-bell all nyo ho para lagi ho kayo makatanggap ng notification. At ito na nga, ano bang meron ngayon, ha? Oo, nasampahan na ng kaso. Bakit? Oo, ikaw ang nagsampa ng kaso. Bakit yung hindi yung mga senador na nababanggit na 15 senador na wala namang pangalan? Oo. Bakit ikaw? Oo, kilala nyo ba yung nagsampa ng kaso? Mamaya, sa dulo ng ating video. Nakakagulat, no? Oo. Ibig sabihin, yung mga senador na nag-react, alam nila yung pagbibiro ni ni Tatay Digong. Pero itong sabi ng iba, maitim daw to eh. Blind item tayo kilala niyo ba? The hire. Pero hindi eh. Hindi naman the hire ang tawag dun eh. Sabi ni Aling Ledesma, baka kumukuha ng simpatya. Baka tatakbo daw ng senador. Ay naku, kung ganyan lang ho ang simpatyang kukunin, hindi ho mananalo yan. Barangay Tagay, pwede pa. Kapitan, pinag-iisipan pa kung pwedeng manalo. No, kung simpatya lang ang kukunin o gusto magkaroon ng pangalan, hindi ho mananalo. Dahil suyang-suya na ho. Ang dami hong kinasuhan. Naku, sino kaya ito? Mamaya abangan nyo na lang sa dulo ng ating video. Kalagitnaan pala. Pero bago natin simulan natin talakayan, reactions, ang likes, ang share, samahan mo na ng subscribe. Hit mo yung bell para may notification ka at para lagi kang update. Ito na, matapos malitin si PARD, nilakaw sa rally yung mga team sinusuka. Tignan nyo naman. Makikitaan nyo sila dito, talagang wala hong pumapansin. Nakakasuya. Diba? Naglalakad ka, isa kang leader ng bansa, pero yung mga kasalubong mo, umiiwas sa'yo. Bakit? Para katuloy, alam niyo yung wag na natin ituloy. Baka maano tayo ni boss. Ito, tuloy. Kahit kailan, hindi kayang lokohin ng tao dahil alam nila kung sino ang matino at kung sino ang bangag na pangulo. Nanindigan ang maraming Pilipino na mas gugustuhin raw nila na magkaroon ng isang presidenteng palamura kaysa sa Pangulong wala naman raw kwenta. Tignan nyo yung difference. Naglalakad yung nakaupo ngayon, wala hong pumapansin. Nakakaawa, ano? Sabi ko nga sa iyo, boss, sabi ko sa iyo, nadala ka lang sa pangalang Duterte. Hindi naman ikaw talaga ang target na iboto ng ating kababayan.
Totoo yan. Naabudo lang kami. Alam niyo bakit? Oo, siyempre sa kagustuhan ni BP Sara na ikaw at pinagbigyan ka at natanggap ng sambayang Pilipino yung 32 million. Eh ngayon, pinakita mo ang totoo mong kulay, eh ano ka ngayon? Eh mo, naglalakad ka, walang samantalang si Tatay Digong, tignan nyo. Umani ng samot-saring aksyon sa social media Oh, ang diba? comparison message na ito ng maraming netizen kung saan kitang-kita raw sa video kung sino ang mas kinagigiliwan ng tao at kung sino ang iniiwasan ng publiko. Umani ng iba't ibang sentimiento sa social media ang dalawang public appearances ng kasalukuyan at dating Pangulo ng bansa. Kitang-kita raw na kapag kumakaway si President Grabe, Marcos ay tila tahimik ang mga tao. Habang Nakakaawa, si no? Pangulong Rodrigo Duterte naman na simple lamang raw naglalakad sa isang pampublikong lugar, dinudubog raw ng maraming Pilipino. Dito raw makikita na mas pumapabor ang mga taong bayan sa presidenteng Nang palamura pumapansin, kaysa sa nakakaawa. Pangulong wala naman raw kwenta. Para sa kanila, mas nanaisin nilang bumalik ang kamay na bakal kesa sa ngayong panahon, talamak raw ang magnanakaw. Tignan nyo. Ayaw magsitayuan ng tao para picturean siya. Samantalang si Tatay Digong, dinumog na ng tao. May papakita pa akong slide sa inyo. Isa pa ito eh. Isa pang, tignan natin kung ito yun ha. Ito ha. Tignan nyo ha. Sino yung nakasakay? Babaita. Ulitin natin ha. Yung babae. Pero sinisigaw ng taong bayan Duterte. Di ba? Nakakaawa itong mga ito. Ibang klase yung pagmamahal ng taong bayan sa mga Duterte. Ayaw nilang maniwala eh. Ito lalong-lalo na ito, nagyabang pa. Nag-ano pa doon sa Proclamation Rally. Hindi nila alam. Talagang sabit lang talaga sila sa pangalan ni Naging Duterte. controversial din ang nasabing video ni President Marcos Jr. kung saan kahit mga sibilyan, hindi siya pinagkaguluhan. Kahit na sa harapan nila ang pinuno ng pamahalaan, Pangulo'y dinedma ng mga tao at di umalis sa kanilang kinauupuan. At sa kabilang banda naman, pinagkaguluhan ang former president hindi lamang ng mga sibilyan kundi ng mga kapulisan. Kabi-kabilang pa-picture doon, kabi-kabilang pa-picture dito. Isa lamang law ang ibig sabihin nito. Siya pa rin ang pinagkakaguluhan ng maraming Pilipino. Totoo naman. Narito at panoorin ang nakakatuwang viral video ng ilang mga netizen online kung saan tila ginawang komedyante ang naging rally ni President Marcos Jr. sa iba't ibang panig ng bansa kung saan kahit raw mga simpleng tao, wala raw pakialam sa Pangulo. Paglakad ito sa ilang mga pampublikong lugar, dinedma ng ilang mga kababayan. Pruweba raw ito na nangangahulugang mas gusto pa rin ng taong bayan ang presidenteng palamura kaysa sa Pangulong 3 taon na raw nakaupo, wala man lang raw nagagawa. Narito't panoorin. Palamuti daw. Kitang-kita nyo ang difference mga kasama. Yan ang sinasabi natin. Kaya nakakapagtaka. Ito pala yung video na balita Anak ng bogi. Ex-President Rodrigo Duterte kinasuhan ng PNP, CIDG, ng inciting to sedition at lawful utterances. Tingnan natin. Nakakatawa. Ano ba yung pag-uusap dito? Bakit may mga ganun? Bakit yung ibang senador hindi naman naniniwala? Kasi alam nila na si Tatay Digong ay pala biro. Ito. Kinasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng inciting to sedition at walang ingat na pagbibitaw ng salita dahil sa kanyang kill senators na pahayag. Nasa linya ng telepono si DK Zarate ng Radyo Pilipinas, Manila para sa Balitang Pambansa. Nagpasa ng PNP
ng mapanganib na pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na papatay ng 15 senador sa pamamagitan ng pagpapasabog para makapasok ang kanyang mga kaalyadong senador. Ngayong hapon, inihain ni CNC Director Nicolas Torres III ang patong-patong na reklamo kay Duterte gaya ng constitution at unlawful utterances. Paliwanag ni Torre, hindi na ubra ngayon ang estilo ng dating Pangulo na magbibigay ng pahayag pero sasabihin kalaunan na biro lamang ito. Umuusad na ang case bill tungkol dito at dito pa lang malaman kung tutuloy sa preliminary investigation. May pagkakataon naman magbigay ng paliwanag ang dating Pangulong Duterte sa kanyang mga controversial na pahayag. Samantala, ayon kay Justice Secretary Suscrit Remulla, na titignan kung ng investigation ang National Bureau of Investigation. Kung may senador naman na magsasampa ng reklamo ay kanila itong aksyonan, lalo pat ito ay mapanganib na pahayag. Eto ang sagot ng mga senador. Talagang kasi ang lumalabas dito mga kasama, bakit laging mga dahil takot na ba? Sabi ni Aling Marie. Takot na ba talaga? Hindi ko alam, Aling Marie. Baka siguro, kaya gusto nilang makasuhan at makulong. O mawala sa pwesto at ma-disqualify si Tatay Digong sa pagtakbo. Hindi uubra yan. Dahil yung sustansya ng ikinakaso nyo ay wala. Kumbaga sa protein niya, wala, zero. Na nagbibiro lang si Presidente. Sino pa kaya ako? Director, paano nga kung meron mga senator na mag-iit na tinuturing nilang banta sa buwan nila yung joking ng Pangulo? Kaano kalakas yung kaso kung sakali malakas? Titignan natin ang angulo. How it was delivered, circumstances of the delivery, gaano kaseryoso ba yan. Lahat po yan, angulo ay titignan natin. Sir, ang mga nagreklamo ngayon is mga congressmen. Can they file yung complaint instead yung mga senators na sila yung pinagbandaan? Pwede ba yun? Yun na nga ang isang with due respect sa kanila, no? Sila ang nagtutulak ng kaso, hindi naman sila yung involved actually, yung mga senator. Kaya tingnan nyo, hindi naman sinabi kung sino doon sa 15 yung papatayin Sino ba yung 15 na yun Yung bang nakaupo o yung tatakbo, no? At saka, kung di ba naman talagang lokohan lang, meron ba naman porket namatay ng senador automatic na yung kandidato ni mga senador ni Presidente Digong, yun na ang papasok. Siyempre, kung mamatay man yung mga kandidato, merong substitute. Kaya, yun nga, sabi ko, time has changed. Yung dating takutan, patayan, tapos na yun. Ngayon, ang mga tao have learned. Yung mga tao ay naalam na yung tama at mali. At yung mga style ni Presidente Digong na ganun, puro patay. Dati yun. Kumbaga sa alam nyo, mga tao, kumbaga sa antibiotic, na-immune kakaganon. Immune na, hindi nakakagatin yun. No? Wala nang naniniwala palagay ko. So sir, sorry, dagdag lang po. Sabi niyo sir, wala naman nabanggit na specific na pangalan. So if someone will file a case, will it hold? Kung sabihin niya na ako yun nung tingnan natin. No? Tingnan natin. Dito nyo makikita na talagang, alam nyo kasi to si Director Santiago. Kaya siguro, minsan, nakikita natin, nasa pwesto kasi siya at nasa pwesto yung nakaupo ngayon. Ngayon, dito, alam ng taong bayan na ito ay Maka-Duterte. Napipilitan lang to Masama sa loob niya gawin yun yung kay BP Sara, pero sa tingin ko opinion ko lang dito mo na makikita yung stand niya. 'Di ba? Wala siya nabanggit na against kay kay Tatay Digong 'Di ba? Lahat joke lang 'yun. At saka doon sa mga dorobo, yung mga nagrereklamo, hindi naman kayo senador. Sabi niya, hindi naman kayo senador. Ito na. 'Di ba? Ito. Sa kaugnay na balita, nag-react din ang ilang senador sa pahayag ni former President Rodrigo Roa Duterte na papatay ng 15 senador para sa darating na eleksyon. Para kay Senator Jinggoy Estrada, mapagbiro lang talaga ang dating Pangulo at wala itong issue para sa kanya. Sa palagay naman ni Senator Bong Revilla, bulaklak lang ito ng bibig ni Duterte at ganoon lang anya siya magpahayag ng kanyang sarili. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, ang talagang dapat patayin o bombahin o ibaba ay ang mga presyo ng bilihin. Gayunman sa unang reaksyon ng mambabatas. Mismong si Risa na yan mga kasama. Hindi niya binigyang kulay. Yung pagbibiro ni Tatay Digong. Ang sinabi niya pa dito, yung sinabi ni Duterte na pumatay daw ng 15 senador para magbigay daan sa mga kandidato niya, talagang dapat patayin o bombahin o ibaba yung mga presyo ng bilihin. Ano na? Tapos itong si
Anak ng tipaklong. Hay nako, talaga bang wala na kayong mukhang bibig, puro Duterte na lang? Huwag niyo na lang panoodin yung ano, yung mga rally ng mga Duterte para hindi kayo para hindi kayo tamaan. Oo, kasi feeling niyo entitled kayo, apektado kayo kahit hindi naman kayo eh. Eh yung ibang senador nga ayaw magreklamo eh. Tapos ikaw, nagreklamo ka. Kasama ka ba sa tatakbo? O talagang yan ang papel mo para magpakilala ka? Kaso nga lang, bulok agad eh. Oo, kumbaga sa pipiliting mahinog, eh wala, nabulok agad. Ito ang sagot ni Atty. Sal Panelo sa kaso. Buwelta ng mga, buwelta. PRD kasuhan. Atty. Panelo sagot at buwelta sa may mga planong kaso. O, eto na. Attorney Panelo, former President Rodrigo Duterte joked about the killing of the 15 senators to give way for the opposition to win. What are your thoughts about it? Well, since some of the members of Congress have criticized the former president for joking about the killing of 15 senators so that the opposition candidates will have chances to win. And according to them, the former president should be prosecuted because even if that is a joke, it will encourage people to commit the crime. And it's bad. And there are not only one or two members of Congress who said that. There are some of them who are sharing the same thoughts. What is my reaction? The remarks against the president, they are nonsense. Nonsense, you know why? Because as they admit it, it's a joke. And a joke is a joke is a joke. Tama. And only a fool will consider that joke as being serious. What they should do, they should applaud the former president. Dapat do silang matuwa. Bakit? Why? Why should they be happy? They should welcome the remarks of the former president that, or rather, the former president's joke about killing 15 senators, eliminating 15 senators to give way for the opposition candidates to sit as senators. It means it is an acknowledgement, isang pagkilala, an admission, it can be viewed as an admission that the candidates of the administration are strong. Malakas sila. Mahirap talunin. Kaya nagbibiro. Pero yung pabirong yun, ang implikasyon nun, ibig sabihin, malakas ang kalaban. Kaya kailangan i-eliminate. Pero alam niyo naman, si Presidente Duterte, mulat sa poll, yan ng estilo. He jokes around. Pareho rin ni Inday Sara. Di ba? Yan para lang bigyan ng kulay, ng drama, para makakall ng attention. Pero dapat titingnan nyo ang implikasyon. Hindi yung pagbibiro. Dinala niya sa pagbibiro. Hindi niya lang siguro maamin na malakas ang kalaban talo tayo dyan pero pag sinabi mo, kailangan natin, tanggalin natin itong 15 to para manalo kayo. Di ibig sabihin, wittingly or unwittingly, most likely unwittingly, inaamin na malakas ang kalaban. Kaya hindi kayo dapat nagre-react. Dapat nga, you should be overjoyed. You should be jumping with joy na kinikilala na malakas ang kandidato ng administrasyon. Bakit naman hindi lalakas? Unang-una, yan ang mga nasa administrasyon. They're strong simply because, one,
sila ho ay mga kilala ng tao. Kung ikukumpara mo doon sa kabila, ilan lang sa kanila, baka 3 lang ang kilalang-kilala doon. And the rest, halos unknown. Kilala lang sila doon sa particular field nila, doon sa komunidad nila. Pangalawa, yung mga tumatakbo, mga incumbent na senator yan, o yung mga dati na mga senador na gustong bumalik. O kaya naman, mga dating mayor, o dating kongresista, kilala na. Kaya may advantage na sila. Oh, yan narinig niyo yung pahayag ni Atty. Sal. Dito tayo mapunta. Ito magandang usapin dito eh. Kasi merong mga pahayag, may ugong-ugong, may mga dapat daw kasuhan. Na-boldjack sila eh. Alam nyo bakit? Sila na bahala. Magagaling itong mga news anchor na ito eh. Dapat ito yung mga pinapanood nyo lagi eh. Ayan, Ganang Mamamayan, SMNI. Ayan, yan mga dapat pinapanood. Yung Bilyonaryo Channel. Yan ang mga totoo. Ito, panoorin natin si Kuya Jen at si Ka Nelson. Banat! Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Hindi, patayin natin yung mga senador ngayon para mapakante. Di ba joke yan? Kung makapatay natin ng mga 15 na senador, pasok na kayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung Yan, Nelson. Nakita mo naman yung mga tao, nagbabanta na ng pagpatay, at pagpapasabog, ba't naman kasi yung audience nagtatawanan pa? Paano mo naman hindi tatawa dyan? Ganito lang yan. Natatawa ka rin ba? Simple lang yan. Simple. Ganun ba? Sige nga. Kasi sa diskurso, sa pagsasalita, ito naman dapat alam nyo na ha? Lalo na kung medyo may edad ka na, medyo matagal ka na sa buhay na ito. Alam mo na yung mga, alin ba yung pagpapatawa at alin ang seryoso. Tama. Dapat naman. Kasi kapag maliligaw ka, kapag may kausap ka, tapos sineryoso mo na para bang ikaw hindi mo alam na nagpapatawa pala. Di ba? Ganon. Kasi halimbawa, Jen, si Babalo. Si Babalo, kilala ko yan. Nakita mo si Babalo. Bayaw! Bayaw! Kilala ko yan. May sinabi sa'yo. Ibibili kita ng bahay, kotse. Ano pa gusto mo? Lupa. Ibibili kita mamaya, bukas. Ano sasabi? Aasahan mo ba yon? Si Babalo nagsabi, di ba? Ganun ba? Ibig sabihin, meron siyang komedyante yun eh. Karakter na talaga yun. Pagkaya ng mga nagsalita, huwag mong seseryosohin. Ang lagi ko natutuwa kay Babalo, Bayaw! Sasaksakin kita sa leeg, Bayaw. Gusto mo sipahin kita sa galangala? Dapat gano'n. Dapat kabisado mo na yung tao. Hindi ko ba dapat seryosohin? Mantakin mo 15 senador, seryoso yun, Nelson. Sino ba yung nagsasalita? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang taon siyang naging presidente ng Pilipinas? 6. Ilang speech ang ginawa niya nang walang joke at puro seryoso? Wala. Sa 100% na sinabi niya, ilan ang joke? 99%. Hindi ba? 99.9 parang bakterya. Patay ang bakterya. Tapos seryosohin mo, di ba? At kaya yung mga audience na nandun, nagtatawanan eh. Palakpakan pa eh. Kasi alam na nila na yun naman hindi totoo, di ba? Teka, Nelson. Meron bang sumuryoso dyan? Meron. Talaga naman. Walang dilit iba, kundi ang mismong Pangulong Bongbong Marcos. Mapaniwala talaga ang Pangulo. Siguro may nabulong sa kanya dati na mahal na presidente. Pagka tayo nanalo, kaya natin gawin 20 pesos ang kilo ng bigas. Ano ba? Kasi sasabihin ko. Campaign promises natin yan. Mga mahal na kababayan, pagka ako yung naging presidente, gagawin natin 20 pesos ang kilo ng bigas. Hindi tumagal hindi pa natin kaya. Ano ba ito mo sinabi seryoso nito? Ano ba sabi ng Pangulo? Ito daw, mga kababayan. Tingnan natin ang reaksyon ng Pangulong Bongbong. Pangulong Bongbong, ano po masasabi ninyo sa naging pahayag ng dating Pangulong Digong? Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo eh. Dahil pagka nakita ang line-up ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Siguro, kanina wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao.
Ang iniisip lang nila, ang isa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ayan, nagtaka pa pala. Seryoso. Wala namang pumalakpak na sa mga tao sa harap ng Pangulong Bongbong kasi alam nila seryoso ang Pangulo eh. Wala nagtawanan. Oo. So ibig sabihin dito, seryoso ang Pangulo. Seryoso ang... Hindi siya nagbibiro. Hindi siya nagbibiro. Na ang akala na dyan sa joke ay totoo. Oho. Ewan ko lang. Ha? Kapag ikaw ba ay may kausap na nagbibiro, dapat mo ba seryoso? Ang katunayan, meron pa naniwala. Ang katunayan, mga walang sense of humor yung mga tao na yan dyan. Ha? Ibig sabihin, nag-joke ka na, dapat tatawa ka, di ba? Oo. Hindi mo siseryosohin. Pagka nag-joke ako, hindi mo na-gets, either mababa ang IQ mo, o talagang ikaw ang pinakamalungkot na tao sa buong mundo. Hindi, sabi nga nila, hihilingin namin na imbestigahan ng National Bureau of Investigation ang naging pahayag ng dating Pangulong Duterte na papatayin na lamang ang 15 nakaupong senador para mabigyang puwang ang kanyang mga kandidato sa naturang posisyon. Sino nagsabi niyan? Ang seryosong congressman ng Lanao del Sur, Sia Alonto Adjong. Baka ang NBI dyan ay magtawa. Tama. Si Director... total na banggit. Baka pagdating doon, tawanan lang yung Yan, total na banggit ni Kuya Nelson at Kuya Jen. Mamaya may papakita akong slide sa inyo. Talagang hindi pinaburan yung sinabi nung, anong pangalan nung? Taga-Agusan del Sur? Oo, anong pangalan? Hindi ko humabanggit pangalan kasi, hindi naman dapat banggitin yun. Reklamo. Baka sumakitan siya sa kata. Paano namin imbestigahan ng isang joke, di ba? Di, alam ko meron ng reaksyon nata si ano May reaction May reaksyon eh. Ba? Nakuha ba natin yung direct? Meron ba? Ano ang reaksyon? Nakuha ba natin yan? Reaksyon ng NBI. Ito kaya mo daw Ito kaya na siya pala. doon muna tayo. Ayan nga. Sabi niya, in a democracy, words have power. Especially when they come from someone who has held the highest office in the land. Kaya nga, dating Pangulo yan, If certain statements warrant legal scrutiny, it is imperative that all similar declarations be assessed fairly and consistently. Honorable Zia Alonto, Lanao del Sur. Yan ang pinakamalungkot na tao sa mundo dyan. Ganon? Yung hindi ka makadetect ng joke. Di ba? Kasi kapag, di ba, parang ganito yan. Ha? Sa isang magkakabarkada, nag-usap-usap kayo. May nagsalita na, papatay na lang ako para makapunta tayo dyan sa tawanan. Ikaw, ay, hindi, bawal yun. I-report ka sa police. Alis na ako, ayoko na makapabarkada sa'yo. Hindi ako madami-dami dyan. Halimbawa, ikaw, nanood ka lang doon, ikaw hindi ka kasama sa grupo dyan. At nakita mo yung isang tao na yon, anong iisipin mo tungkol sa tao na yon, di ba? Siguro ito na yung pinaka... Ganun ba? Malungkot na tao sa buong mundo. No? Alam mo ba, si Congressman J. Kung naman na Zambales. Ano sabi? Sabi niya, tumawad niya, anong ginagawa? Puro alam naman nating joke yan. Yan ba sinabi niya? Maaari niyang sampahan ng reklamo si Duterte. Tulad rin ng... Baka naman nagbibiro yan. Tatawanan lang natin yan. Tulad rin ng ginawa ng NBI. Seryoso ba yan? Kay Vice Presidente Sara Duterte. Naku po. Sabi niya, pareho sila mag-ama. Dapat siguro kasuhan din ng dating Pangulong Duterte sa ginawa niyang pananakot gaya ng pag-file ng complaint ng NBI kay BP Sara Duterte. Nakakaawa itong mga taong ito, Jeff. No? Na siguro sa bahay nila, hindi sila nakakarinig ng nagpapatawa. No? At saka sa buong maghapon, siguro hindi tumatawa itong mga taong ito. Mga seryoso yung mga yan. Kung seryoso dyan, dalhin sa ICU. Diba? Seryoso. Serious condition. Ganun ba? Hindi ba, Jen? Meron pa. Sabi naman ni Congressman Jude Asidre. Naku, ang dami palang mga... Anong tawag doon sa mga hindi tumatawa? Mga killjoy? Killjoy. Baka sabi, pinagbabantayan mo ang mayor ng Quezon City. Papatayin mo si Mayor Joy Belmonte. Killjoy. Papatayin ko yung TV. Sabi niya, krimen ito. Krimen ito sa ilalim ng batas. Nakita nyo na? Sige nga, ipakulong nyo ang dating Pangulo. Ang pagbabanta sa mga opisyal ng gobyerno may tuturing na inciting to sedition o grave threats. Ayan ang sinasabi natin. At may kaakibat na parusa. Hindi pwedeng baliwalain ito. Kasi magdadala ito ng tunay na banta sa seguridad at napipilitan ng gobyerno na gumastos ng pondo para magpakilos ng pulis at ng militar para tugunan ang banta kahit pa sinasabi nilang biro lang ito. Nakita mo na? Para ayoko na magkomento na napapagod lang ako dyan. Hindi ba? Hindi, yung mga kababayan natin na matatalino, di ba? Kilala niyo yung dating Pangulong Duterte. Ganyan talaga magsalita yan. Tama. Hindi ba? Sabi nila, tapusin na yung mga ganyang style.
Kasuhan na yan. Hindi, ewan ko kung anong jurisprudence ang makukuha nyo. Oh, sabi naman ni Kong Pami Zamora ng Taguig. Naku, sabi yan. Seryoso rin yan? Seryoso rin to. Ang mga Duterte niya, sa pagpapakita nila na tila normal lang ang pagsusulong daw po ng karahasan sa mga pampublikong diskurso. Hindi niya katanggap-tanggap na ang dating Pangulo ay nagbibiro tungkol sa pagpatay. Wala nga nagbibiro. Dapat anyang mapagilan ang mga kasalukuyan at dating pinuno ng bansa sa pagpapalabas ng tila bahagi ng pulisiya ng pamahalaan ng pagpatay. Naku po. Ginagawa niyo anyang biro yung mga pagpatay-patay na yan. Sino may sabi niyan? Si Congresswoman Pami Zamora ng Taguig. Dagdagan pa natin ang malulungkot na tao sa mundo, Jen. Ganun ba? Alam mo ba, si CIDD Chief Brigadier General Nicolas Torre, sabi ni General Torre, inirekomenda niya sa DOJ na sampahan ng reklamong grave threats, unlawful utterances, at inciting to sedition si dating Pangulong Duterte. Nakita mo. Kanyari. General Victor, sir. Tinawalan. Magandang reaction si sayang. Pakihanap mo nga natin yung reaction ng NBI. Ayun, Si Director Santiago. Anong sagot ng NBI? Mayroong magandang sinabi eh. Baka may magkamali lang ako eh. Si IDG, Chief, nag-recommend na mag-file ng reklamo sa NBI. Kasi nga talaga, hindi talaga biro. Basta pagpatay seryoso yan. Ngayon kung labok ang ipinapapatay. Gaya sa Mandaluyong, yun kaya talagang yun. Pero si Kapitan seryoso doon hindi nagbibiro yun. Hindi nagbibiro si Kapitan. Hindi mas seryoso pa nga niya yun eh. Dagdagan ko pa. Meron pa. Si Kung Pulong. Kilala mo? Sino si Kung Pulong. Pulong. Galit din si Kung Pulong. Baste? Hindi. Pulong. Paulo. Balesteros? Yun sa Itbulaga? Hindi. Sabi niya, tahasang nagtatangka si Pangulong Digong na nag-udyok na naman ng kaguluhan dahil sa napakalito man nung tsansa makapasok sa Senado ang kanyang mga kaalyado. Nako, ganun daw niya talagang dating Pangulong Duterte at ang kanyang anak mahilig sa pananakot. Ayan Kung Pulong Ortega. Ewan ko dyan kung natakot yung mga senador. Tanungin mo nga yung 12. Yung 15 Grabe, nagpapatawa tong mama na ito. Anong pangalan na ito? Pulong. Papatingin yung mga sitting senador. Ba? Oo. Para makapasok yung para bakante lahat yung 24. Hindi, kasi siyam lang naman ang grupo ni Kung Digong. Hindi ko pula. Yung matitira. Yung 15. Pasok nga lahat, di ba? Ganun ba? Gusto niyo mabakante lahat ng posisyon. Ganun. Tanungin natin si Senador Ligarda, senador. Kayo ba natakot dun sa sinabi ni... Tinuturo niyo ba death threat kung nangyari yun? Senador Amy. Kabay nagdagdag ka na lang siguro. Papasabugin daw kayo eh. Kung sino pa si Escudero, Senate President. Dapat sila ang magre-reklamo dyan. Hindi kung sino-sino, di ba? Kasi sila yung na-threaten eh. Senator Cheese. Great threat na, pinagbabantaan kayo. Diba? Dapat ganun ang course of action, di ba? Hindi yung kung hindi naman kayo pinagbantaan eh, di ba? Dapat yung na-offend ang magreklamo dito. Samantalang Nelson, si Senador Bato naman, papatayin din daw yun. Kasi sitting Senador. Senador Bato, ba't kasama ako? Si Senador Bato de la Rosa naman, hanggang ngayon daw po namimilipit sa katatawa. Hanggang ngayon sabi, hanggang ngayon. Di pa ninyo kinilaang si Pangulong Duterte, no? Hanggang ngayon, ganun pa rin. Ganong statement, bigyan nyo ng weight. Klaro naman yung nabiro. Ayun. Kasi kayo, Senador Bato, lagi yung dinadaan sa biro. Seryoso yun eh. Ayun nga. Nako, yun ang sinasabi natin. Ito, para makita nyo yung slide na hindi na pinansin ng NBI yung mga... Ito yung statement para sure at maliwanag. Ang sabi rito, ayan giniit ni National Bureau. Kaya lakihan natin. Tingnan natin kung malalakihan pa natin Oo, lakihan natin para mas maganda. Kita nyo ba? Oo. Ayan. Sabi rito, ayan, iginiit. Asa ka na? Ito, giniit. Teka lang. Nawawala ka na naman eh. Lilipat ko Sinisip po na ako mga kasama. Ito para mas maliwanag. Ayan ang sabi. NBI chief sa pahayag ni PR tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Nagjo-joke lamang siya. Ano na yung mga iyakin na mga balat sibuyas na mga bakulaw. Ito, sinabi na, iginiit ni National Bureau of Investigation, NBI Director
Jaime Santiago na pagbibiro at bahagi lamang umuno ng political propaganda ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naging pahayag niyang tututot na lamang siya ng 15 senador upang magkaroon ng pwesto ang 8 nilang kandidato para sa Senado sa 2025 midterm election. Matatandaan sa sinigawang proclamation rally ng PDP Laban nitong Huwebes, Pebrero 13, nagbigay ng pahaging sinute ukol sa kasulukuyang mga senador para magkaroon ng pwesto sa Senado ang 8 nilang senatorial candidates sa PDP Laban. Kaya na, ngayon marami kasi sila anong dapat na gawin natin. Di patayin yung mga senador ngayon para mabakante kung makakatuto tayo ng 11 senador, papasok tayo lahat. Pero kawawa naman, di ba? Yan ang mga anak ng bugi naman kasi. Oo. Alam nyo na, yung mga feeling entitled sila, akala mo sila naman yung apektado. Mga bakulaw kayo, hindi kayo senador. Huwag kayo magpipiling-piling. At wag na kayo, hindi na ho kayo mananalo sa mga pagtakbo nyo ngayon. Pasensya na. Alam na ho ng mga taga-distrito nyo kung sino-sino kayo. Ayan Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, bagong pasok ka pa lang, huwag mong kalimutan mag-subscribe. I-bell on nyo para lagi kang may notification. Hanggang sa muli, mamayang hapon meron po tayong upload. Bye-bye.